Ang tugatog ng buhay. Kabanata 502. Sino ako para mag-isip ng ganyan? Pagkatapos ng ilang munting usapan, umupo si Zendaya sa sala at napansin niya sina Waltz, Maya at Holly. Lahat ng tatlo. Sa kanila ay napakarilag sa kanilang sariling paraan. Maging ang batang si Holly ay may malademonyong kagandahan. Sino si Mrs. Rockefeller? Tumingon si Zendaya kay Alex ngunit nakaspacing out siya habang nakatitig sa kanya. Telepono. Napasulyap si Waltz kay Alex at kinagat ang kanyang bibig. Mukhang may asawa na siya. Ano? Nagpatikip ng bibig si Zendaya na halatang gulat na gulat. Hindi ba siya? Nagsinungaling sa akin si Alex. Pero bakit? Sabi ni Maya, siguro. Ngunit siya lamang ang kanyang asawa sa papel. Hindi siya ibinibilang-bilang kanyang tunay na asawa. Lalong naguluhan si Zendaya sa puntong ito. Kung ganoon ay kasal na siya o hindi. Tumayo si Alex. MS. Stormer, kung wag masyadong seryosohin, nagbibiro lang sila. May asawa na ako. Tingnan mo, May. Pinapapunta ako ni Mrs. sa pwesto niya ngayon. Aasa ako sa iyo para sa mga patalastas kahit na hindi. Maraming alam tungkol sa mga bagay na ito. Alis na ako. Pinaikit ni Brittany ang kanyang mga mata. Paano ka nakaalis ng ganoon kaga? Kadadating lang ni MS Stormer. Ano yan? Babaeng nagtatanong sa'yo. Siguradong wala siyang silbi. Napangiti si Alex. Hindi, ito ay magandang balita. Ikakasal na ngayong gabi ang isa naming schoolmate na babae at imbitado tayo sa kasal. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsisinungaling. Pinag-uusapan pa rin ito ng group chat. Ang kamag-aral ay si Amanda Halls na nakikibahagi noon sa A. Dorm kasama si Dorothy. Si Zendaya ay maunawain at mabait. O, kailangan mo nang umalis. Napakahalaga ng kasal ng eskwela. Huwag mag-alala tungkol sa mga patalastas, sa palagay ko ay nagkakasundo kami ni Mrs. Rockefeller kaya tiyak na ay gawin ang aking makakaya. Inawakan ni Brittany ang braso ni Zendaya. Nakita mo. Ito ang ibig nating sabihin sa pagiging maunawain at magalang, hindi katulad ng sa iyo. Tinatawag na asawa. Tingnan mo si Zendaya, she's so much better than her. Hindi ko maintindihan kung bakit nabitin ka pa sa kanya. Up on her to be honest. Gusto mo ba talagang maghintay hanggang sa lokohin kanya para bitawan ka? Nagdilim ang ekspresyon ni Alex. Mom, ano bang sinasabi mo? Galit pa rin si Brittany kay Dorothy. Mali ba ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sabihin mo sa akin kung ilang taon ka na. Anak. Nandito ako naghihintay na bigyan mo ako ng ilang apo ngunit hindi ka man lang niya hahayaang maglagay ng daliri sa kanya. Bakit ko naman siya gugustuhing maging manugang? Doon ba siya para ilagay lang sa isang dambana? Natamba si Alex. Naging malalim at paus ang boses niya habang madilim na umalis sa villa. Aalis ako ngayon. Gayunpaman ang mga mata ni Zendaya ay kumikinang sa pag-asa at saya. Mabilis na pumunta si Alex sa villa sa Cenoport kasama ang ilang mga cosmetics mula sa Lush Cosmetics. Sigurado siyang ligtas at mabisa ang sarili niyang mga produkto, lalo na ang mga anti-aging na produkto. Dagdag pa sila ay hindi lamang epektibo para sa nasa katanghaliang gulang o matatanda, ngunit para rin sa mga kabataan. Hindi lamang ang ginagawang mas makinis na mga produkto ang balat, magagawa nilang gawing glow at perpektong moisturized ang mga ito. Teka, hindi ba ang pinakabagong linya ng kosmetiko mula sa Belle Blossom? Lush Cosmetics, di ba? Matalim ang mga mata ni Claire at agad na inagaw ang bag sa mga kamay ni Alex nang makita niya ito. Pagkatapos, pagbukas ng bag, tuwang-tuwa niyang bulalas. Diyos ko! May 3 set din sila. Maganda ka at maalalahanin kung tutuusin. Ang Lush Cosmetics ay hindi ibinibenta at maraming mayayamang babae ang hindi makakuha ng anumang bagay. Sa kabila ng pagkakaroon ng pera, nagulat si Alex. Mom, paano mo nalaman yan? Sagot ni Claire, one of my best friends is a VIP member of Belle Blossom. Dinala niya pa ako doon at tamasahin ang kanilang mga paggamot kahapon. O tama, saan mo nakuha ang mga ito? Fake ba sila? Sumama si Dorothy sa dalawa kahit medyo nalilito. Hindi naramdaman ni Alex na kailangang itago ang katotohanan. Ang Lush Cosmetics ay naimbento ng aking ina, ngunit sila ay
Hindi pa mas produce ang mga produkto. I know they're really effective though, so I brought some for all para. Sa iyo. Ano? Inimbento ito ng nanay mo. Napakunot ang noo ni Claire nang marinig iyon. Inamak niya si Brittany, ngunit natatakot din siya sa kanya. The moment she realized that Lush Cosmetics ay naimbento ni Brittany, katutubo niyang kinasusuklaman ng mga produktong ito at ang kanyang saloobin ay bumagsak ng 180 degrees. Si Beatrice naman ay parang tinamaan ng kidlat. Lush Cosmetics. Alex. Siya ang Master Rockefeller mula kagabi. Kabanata 503. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Beatrice si Alex. Nakamaskara ang pianista sa entablado. Gayunpaman sa pamamagitan ng paghahambing ng dalawa at sa impormasyon na si Alan. Basta, sigurado siyang bayaw niya ang pianista. Marunong siyang tumugtog ng piano at dalubhasa niya ito. Kahit si Alan ay kailangang bumaba para sa kanya. Ngunit hindi ba? Talo lang siya. Kung mayroon siyang gayong mga kasanayan, bakit payag siyang magpaalipin para sa atin? Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit lumambot ang kanyang tingin habang patuloy na nakatitig kay Alex. Sa pag-iisip noong nagtanghal si Zendaya ng Doors of Fate sa entablado, naramdaman niya ang mga emosyong naramdaman niya. Parang dapat makipaghiwalay si Alex sa kapatid niya at sa halip ay kasama si Zendaya. Paano siya na-in-love sa iba? Dapat kasama niya si Zendaya. Si Alex sa kabilang banda ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa ulo ni Beatrice. Hindi niya inaasahan si Beatrice. Makabangga si Alan sa panahon ng konsyerto at alamin na ang Lush Cosmetics ay ilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang pianista. So, ang Lush Cosmetics ay inimbento ng nanay mo. Ilang oras na rin simula nung nagising siya sa kanyang koma. Paano siya makakagawa ng anumang magandang kalidad ng mga pampaganda sa napakaikling panahon? Don't tell me, siya ay. Nagdagdag si Ernest ng ilang kakaibang kemikal. Hindi namin gusto ang anumang panganib sa kalusugan ngayon, hindi ba? Tinapon ni Claire ang mga produkto sa isang tabi, nanunuya. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex. Fine, whatever. Maaari kong isave ito para sa mas mahusay na paggamit pa rin. Si Claire ay pagalit. Hindi mo ako binilhan ng anumang mga regalo sa pagpapakasal sa aking anak at ngayon ay binibigyan mo ako ng ilang mga mapanganib na produkto. Wala akong pakialam kung gustong talunin ng nanay mo ang Rockefeller Group, wishful thinking yun at iniisip pa rin. Pero hindi kita mapapatawad kung isasama mo kami. Naging malamig ang tingin ni Alex, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Talaga bang matutuwa ako sa ganyang biyenan? Kakayanin ko ba talaga ang buhay na ito magpakailanman? Kung hindi ko matutupad ang aking pangako at gawin si Dorothy ang pinakamayamang babae sa California, hindi ba't nangangahulugan na ako? Hindi na ba siya makikilala? Nagsalita si Dorothy. Mom, kung ayaw mo, ako ang kukuha. Kinuha niya ang bag at kinaladkad si Alex sa itaas. Hubby, tulungan mo akong pumili ng damit na dadalo sa kasal. Sigaw ni Claire sa likod nila. Dorothy, namana mo ang kagandahan ko. Kaya't huwag hayaan ang mga mapanganib na produkto. Sirain mo itsura mo. Kung hindi, hindi ka makakapag-asawang muli sa susunod. Pagkapasok sa silid, niyakap ni Dorothy si Alex habang sinusubukang aliwin ito. Mukhang madilim pa rin siya kaya ginamit niya ang kanyang trump card. Inalikan niya ang kanyang noo at ilong, sinabi niya. Hubby, do you know how my mom is, so don't take it to heart. Kung muli kanyang insultuhan, magagawa mo. Ilabas mo sa akin. Anak niya ako kaya kailangan kong pagbayaran ang ginawa niya. Bumaba ang galit at pagkadismaya ni Alex. Inawakan siya nito sa bewang at inipit sa kama. Paano kaya? Bahagyang nagulat si Dorothy, ngunit mahinang bangulong ito sa kanyang tainga ng 3 letrang salita. Nang marinig ito, sa sobrang tuwa ni Alex ay muntik na niyang mapatalon ang baril. Gayunpaman, kinailangan nilang dumalo sa isang kasal mamaya. Kung hindi, siya ay bumaba sa negosyo doon mismo. At pagkatapos ay nagpalit siya ng iba't ibang damit sa harap ni Alex na tinutulungan siyang pumili ng isa. Si Alex naman ay medyo na-overwhelmed. Ramdam niya ang pag-init ng buong katawan niya. Darling, you're just so breathtaking, so it doesn't matter what you wear. Ikaw ay tiyak na gumawa na. Maganda sa lahat ng suot mo.
Ngunit iminumungkahi kung magsuot ka ng isang bagay na mas low-key o maaari mong nakawin ang spotlight ng nobya. At hindi iyon magiging mabuti, tama ba? Nagmungkahi si Alex ng bagay na totoo. Sabihin mo sa akin kung ano ang isusuot ko. Paano kung wala? Biro ni Alex. Tumango si Dorothy. Wala akong pakialam basta hayaan mo ako. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 504. Sumuko si Alex. Hindi, ayoko. Okay, paano ito? Isang t-shirt at maong, ito ay casual at komportable. Kahit na casual ang damit, si Dorothy ay napakaganda pa rin. Mukha lang siyang mortal na diyosa. Malapit na silang umalis, tanong ni Alex, "Darling, you and Amanda are pretty close, right?" Paano? Marami ka bang planong ibigay bilang regalo sa kasal? Sagot ni Dorothy, "Bestie ko si Amanda. Noong nasa universidad pa kami, bumaba ako ng mataas sa lagnat. Salamat sa Diyos tinulungan niya akong alagaan kung hindi ay nasira ang utak ko. Kailangan mo siya magpa. Salamat dahil nakapag-asawa ka ng isang matalinong asawa. Talaga. Hindi ko alam iyon. Marami kang hindi alam." Pinisil ni Dorothy ang kanyang ilong. With her tight jeans on, siya ay umupo sa kondongen ni Alex at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Hindi galing sa mayamang pamilya si Amanda. Ang kanyang asawa ay isang manager sa isang kumpanya kaya talagang masaya ako para sa kanya. Inihanda ko ang aking katapusan, ngunit ako ay isipin na mas mabuti kung paghiwalayin natin ang ating mga regalo. Schoolmate mo rin siya, alam mo ba? Hindi maganda kung tayo ay may isa lang ang ibinigay. Tumango si Alex. Noong una, 2,000 lang ang gusto niyang ihanda. Gayunpaman, nadama niya ang pangangailangan na dagdagan ang halaga. Matapos marinig ang sinabi ng asawa. Sa 4:30 PM, pinaandar ni Alex ang kanyang Aston Martin kasama si Dorothy sa passenger seat papunta sa venue ng kasal ay Apollo Hotel. Maraming sasakyan ang nakaparada sa entrance ng hotel. Inabot ni Alex sa bale ang susi ng kanyang sasakyan at binigyan siya ng tip $200. Nakahawak sa bewang si Dorothy gamit ang isang braso. Nagiging egoistic ka ba dahil lang sa mayroon ka na kaunting pera kaysa karaniwan? Nagbigay ka ng tip na $200 na tungkol sa araw-araw kong sweldo noon. Sagot ni Alex, "Well, I just wanted him to park it with more care. Mas lalo tayong mawawala kung ang sasakyan. Magisgasan o mabunggo, hindi ba? Pero, pasok na tayo. CEO ka na, bakit ka kumakapit ng hanggang $200? Pagpasok nila, napagtanto nilang medyo engrandy ang kasal. Maraming mga dekorasyon at naglatag pa sila ng red carpet na may mga nakakalat na bulaklak sa paligid. Hindi napigilan ni Alex na mapabuntong hininga. Ang seremonya ng kasal nila ni Dorothy ay mas engrandy kaysa rito, ngunit hindi ito kasing espesyal niya. Nais na ito ay dahil sa pangyayari. Naglakad ang dalawa sa entrance ng hall at inilagay ang kanilang mga regalo sa reception. Iniabot ni Dorothy sa kanila ang isang pulang sobra. Naghanda na rin siya ng regalo na gusto niyang ibigay kay Amanda. Tao. Si Alex naman ay hinagisan sila ng isang plain box. Ito ay tinatakan ng malinaw na tape kaya walang makakakita kung ano nasa loob. Ilang sulyap ang mga receptionist sa kahon at binaril ng masamang tingin si Alex. Matapos lumakad ang mag-asawa sa bulwagan, ang receptionist ay halatang inis. What the F*** how dare? Pumunta siya sa kasal nang hindi man lang naghahanda ng pulang sobra. Ano naman ito? Ito ay isang kalawangin lamang na kahon. Pagkatapos ay isinulat nila ang rusty box sa listahan ng pangalan. Dorothy, Dorothy, dito. Saka lang, may tao. Tawag kay Dorothy. Schoolmate niya sila sa university. Wow, sex, ang ganda mo pa rin gaya ng dati. Anong Diyosa? Mukhang hindi ka na tumatanda. Mas maganda ka pa ngayon kaysa dati. Tumayo ang ilang keskwelang lalaki at malubod siyang tinanggap. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng Armani suit at isang Vacheron Constantine na relo. Nagmamadali siyang umakyat at humawak sa kamay ni Dorothy. Dorothy, ang tagal na. Halika dito, maupo ka sa tabi ko. Kumunat ang noo ni Alex at hinawakan ang mga kamay ng lalaki para pigilan ang mga ito sa paghawak sa asawa. Umiti siya.
Hoy Kerber, bakit excited kang makita ang asawa ko? Nakikita ko na may suot kang designer suit at isang branded na relo. Nagkaroon ka ba ng kayamanan o ano? Galit na galit ang lalaki. Hoy, sino ka ba? Sino sa tingin mo para tawagin akong Kerber? Oh, Alex, ikaw pala. Dumating ka talaga sa kasal. Ha, alam na ng lahat na talo ka na ngayon. So si Dorothy ang asawa mo. Sabihin mo sa akin anong klaseng lalaki ang hindi nakipagtalik sa sarili niyang asawa. Hindi ba ikaw lang ang lapdog niya noon? Iyon lang. Magiging ikaw kailanman. So, how dare you grab my hand? Kabanata 505. Malamig na tinitigan ni Alex ang dati niyang schoolmate habang may bagyo sa kanyang mga mata. Alam niyang crush niya ito at ang kamay ng tao kung siya ay nais na. Kung gagawin niya ito, hindi nagagaling ang lalaki sa sugat at hindi na kailangang kunin ni Alex ang responsibilidad para saktan siya. 20 tao na ang napatay niya kagabi kaya medyo uhaw pa rin siya sa dugo. Biglang nakaramdam ng panginginig si Kerber sa kanyang bulugod habang patuloy na nakatitig sa kanya si Alex. Parang naging siya ay nabiktima ng isang sinaunang hayop. Ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito ay si Barry Carlson at dati ay isa sa mga kampo ni Alex noong unibersidad. Siya ay nagmula sa isang karaniwang sambahayan kung saan ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang butik. Ito ay sapat na upang magbigay sa kanila ng isang maligayang buhay, ngunit hindi sapat upang ituring na mayaman. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya ngayon, gagawin ito. Mukhang nakakuha siya ng kaunting kapalaran. Kinabahan si Barry. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Aawayin mo ba ako dito? Binitawan siya ni Alex, hindi umiimik. Ngayon ay kasal ng isang schoolmate, hindi maganda na anak ang dugo sa isang mahalagang araw. Ang iba ay nag-iisip na si Alex ay chickened out, hindi maaaring tumayo para sa kanyang sarili sa kabila ng mga pang-iinsulto ni Barry. Bahagyang umiling ang isa at bamulong. Uy, ang galing-galing ni Alex dati, lahat reto sa kanya nang parang hari. Kababaihan din niya noon si Barry pero ngayon ay pwede na siyang bastyusin ng ganoon. Lahat yata nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang galing niya dati dahil sa tatay niya. Ngayong namatay ang kanyang ama, wala siyang anumang bagay. Ano ang magagawa niya? Siya ay sapat na maswerteng nagpaalipin sa pamilyang Essex. Hindi pinansin ni Alex ang chismis ng kanyang mga keskwela. Ang lahat ng mga ito ay hindi gaanong mahalaga, hindi hihigit sa mga peste. Bakit ako makikipagtalo sa mga peste lang? Si Dorothy naman ay nalungkot dahil ninsulto si Alex. Mas gugustuhin niyang insultuhan siya ng iba. Hindi ito makakainis sa kanya tulad ng ginagawa nito ngayon. Niyakap niya si Alex nang wala sa oras at siniil ng isang mariing halik sa labi. Bumaling kay Barry, sinabi niya, "You're." Lumalabas ang selos, Barry. I remember you even wrote me a love letter noon pero hindi ko ginawa na. Intindihin mo ang isang bagay, ang pangit ng pagsusulat mo. Nagsimulang magtawanan ng mga keskwela nila. Nagpatuloy si Dorothy. Lahat kayo ay matatanda na kaya huwag kayong maniwala sa mga chismis ng ganoon kadali. Maaaring hindi alam ng iba. Ito, ngunit dapat mong malaman tama. I've been dating Alex since university, we've been to hotels ng ilang beses din. Tulala siya kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon noon. Tumingin si Alex sa kanya na touch. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya nito kahit na alam niyang masisira ito. Kanyang reputasyon. Mukhang sumang-ayon ang lahat sa kanya. Young love is known to be very passionate. Sino ba ang hindi pupunta sa downtown kung bibigyan ng pagkakataon? Napagtanto na nakipagtalik na si Alex kay Dorothy, agad na nakaramdam ng pagkabigo si Barry. Siya rin ay naisip niya na nagkamali lang siya ng impresyon mula sa mga titig ni Alex at nagsalita. Essex, hindi ka makakaligtas. Sa pag-ibig, lahat ay nagkakahalaga ng pera ngayon. Hindi na si Alex ang dati niyang Master Alex. Hindi ka magiging masaya kasama siya. Look at you, this is a wedding yet you're wearing the kind of casual clothes that we ay nakasuot dati sa school. Kung hindi ka man lang niya mabili ng maayos na damit, isa pa ba siyang mabuting asawa? Alex, kung ikaw ay mahal na mahal mo si Dorothy, dapat iwan mo na siya. She deserves so much better.
Umalaklak si Alex. Mas mabuti. Sarili mo ba tinutukoy mo? Itinaas ni Barry ang kanyang ilong sa hangin. At least mas maganda ako sa'yo. Tingnan mo, nakasuot ako ng Armani suit at ang relo ni Vacheron Constantine. O, nagmamayari din ako ng Mercedes-Benz. Ikaw naman. Tumaan ka ba sa motorsiklo? Pagkatapos ay kinuha ni Barry ang susi ng kanyang sasakyan at inilagay sa mesa. Napanganga ang mga keskwela nila. Para sa isang taong kasing edad natin na magkaroon ng Benz ay bagay talaga. Maya-maya lang pumasok sa hall ang valet kanina at napansin niya si Alex. Sumugod siya at binati ng magalang. Ginoo. Rockefeller, ang iyong sasakyan ay nakapark sa kaliwang bahagi sa tabi ng pasukan. Ibinalik ng valet kay Alex ang mga susi sa kanyang Aston Martin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 506. Matalas ang isa nilang schoolmate at agad na napasigaw. Banal na si *T. Aston Martin. Iyon ay isang luxury brand. Ano man sa kanilang mga sasakyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sa pinakamababa. Nagulat si Barry at sumugod siya para tingnan din. Ito talaga ang mga susi sa isang Aston Martin. Binalik ni Barry ang mga damit ng mag-asawa. Natitiyak niyang hindi hihigit sa iya ang kanilang mga damit. Ribo at kinutsa muli si Alex. Nakakatawa kang tao, Alex. Sa tingin mo ba nakakatuwang suhulan ng isang ballet? Bluff sa harap namin. Ito marahil ang mga susi sa isang motorsiklo ngunit mayroon kang isang tao na baguhin ito sa hitsura. Ang mga susi ng kotse ng Aston Martin, tama ba? Naaalala ko na nakakakita ng mga ganitong serbisyo sa Amazon, madali mong gayahin ng anuman na. Tatak. Galit na galit ang ballet. Bulls *T. Sa tingin mo ba napakadali kong suhulan? Ang Aston Martin ni Mr. Rockefeller ay sa baba. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Nasa bintana na ang isa sa mga kaklase nilang babae at pinindot ang isang button mula sa Aston ni Alex. Mga susi ni Martin. Matapos marinig ang beep, bumalik siya sa kanila at sinabing, totoo, kotse niya iyon. Hindi siya nambobola. Napalingon siya kay Alex, gulat na gulat. Hindi ka ba pinalayas ng Rockefellers? Nabalitaan namin na wala ka na sa bangkarota. Sinisikap bang sirain ni Chloe ang iyong reputasyon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga chismis na ito? Ang mga schoolmates na dumalo sa kasal ay talagang nakatira sa ibang bansa. Umalis sila sa California sa lalong madaling panahon. Nagtapos kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Alex itong mga nakaraang taon. Umiling si Alex. Hindi iyon chismis. Umagalpak ng tawa si Barry. So totoo naman. Ano ang pinagbo-bluff mo noon? Malamang nirentahan mo ito. Kotse, tama. Sinong niloloko mo dito ha? Napasulyap si Alex sa kanya, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas sa pagpapaliwanag sa kanya. Kinuha niya ang kay Dorothy na kamay at bamulong sa tenga niya. Nagsimulang menas si Barry. You're nothing but a *king loser na pinalayas ng sarili mong pamilya. Paano nahuhulog ang ganoong kagandahan? Para sa iyo. I'm a goddamn boss pero single pa rin ako. Isa pang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Narinig ko ang asawa ni Amanda ay isang manager sa Yale Group at maganda at mayaman. Pero nabalitaan kong minamaliit ng pamilya niya ang mahihirap kaya hindi sila ganoon kahilig kay Amanda. Pamilya. Kaya nga binigyan ko sila ng malaking regalo para hindi kami murahin ng pamilya ng asawa niya. Kung hindi, sasabihin nila na nandito lang tayo para makakuha ng libreng pagkain. Hoy Alex, dahil nagmamaneho ka ng Aston Martin, siguradong magaling ka. Magkano ang binigay mo? Hindi ka pumunta dito nang walang dala, tama? Nagbigay din ng regalo si Essex o nandito ka lang talaga para sa pagkain. Ang kanyang mga salita ay labis na nakakainsulto. Pakiramdam ni Dorothy ay sapat na ang frustration na bumalot sa kanya para patayin ang kanyang gutom. Barry Carson. Tumigil ka na sa pagsasabi ng kalokohan. Paano kung mayroon kang pera? Nagdala rin ng regalo ang asawa ko, alam mo ba? Magkano ang binigay mo? Mayabang si Barry. $8,000. Paano ang asawa mo? Mayroon ba siyang $8,000 sa kanyang mga bulsa?
Walang ideya si Dorothy kung magkano ang ibinigay ni Alex kaya hindi niya alam kung paano sagot. Nagsimulang maging mas maangas si Barry. Nakikita kong tumahimik ka. May madaling paraan para malaman. Tumayo siya at naglakad papunta sa reception. Kinuha niya ang isang larawan ng listahan ng pangalan at nagmamadaling bumalik sa table, tumatawa ng hysterically. Tingnan mo, nandito na lahat. Hayaan akong hanapin ang iyong pangalan. Alex Rockefeller, natagpuan ko ito. Ha? Oh my God, binigyan mo ba talaga sila ng kinakalawang na kahon? Samandal ang lahat para tingnan, nakasulat nga ang mga salitang Rusty Box sa tabi ng pangalan ni Alex. Pumiti ang isang babaeng may dimples. Alex, paano mo sila mabibigyan ng kinakalawang na kahon? May something ba sa loob? Eh, pera yan. Tumango si Alex. Tumawa ulit si Barry. Iyan ba ang iyong alkansya? Magkano ang pera mo dyan? Umigop ng tsaa si Alex, hindi pinansin si Barry at marahang ipinikit ang mga mata. Malamig na tumawa si Barry. Hahanapin ko. Ilang saglit lang ay nahanap na niya ang kahon. Bahagyang inis ang mga receptionist nang makita nila. Pati yung box. Bakit ka naghahanap ng kinakalawang na kahon? Gusto kong itapon ito ngayon lang. Teka, yun ba? Kaibigan mo. Gaano siya kahirap? Binuksan ni Barry ang kahon. Maya-maya lang ay napabuntong hininga ang lahat sa reception. Ang kahon ay napuno ng mga bundle at bundle ng daang dolyar na perang papel. Kabanata 507. O she asterisk T. Banal na she asterisk T. Nagtawanan ng mga receptionist. Ang pera ay inilagay sa kahon ng maayos. Ang bawat bundle ay 10,000 dolyar kaya ang 20 bundle ay sumama sa 200,000 dolyar. Normal para sa isang biyenan na magbigay ng 200,000 dolyar sa kanyang manugang para sa kanyang kasal. Gayunpaman bilang isang kamag-aral, ang isang 200,000 dolyar na regalo ay masyadong nakakagulat. Agad na tinanggal ng mga receptionist ang mga salitang Rusty Box at pinalitan ito ng 200,000 dolyar. Dahan-dahang naglakad si Barry papunta sa table nila, nag-aapoy ang mukha na parang sinampal ng maraming beses. Sa buong mukha. Hindi naiwasang magtanong ng kanilang mga keskwela, Barry, nakita mo ba ang kahon? Magkano ang laman nito? Tila walang mailabas na salita si Barry sa kanyang bibig, nauutal ng husto. Sa huli, pumunta sa reception ng babaeng may dimples para tingnan. Siya ay sumigaw sa mesa bilang. Agad siyang bumalik. Diyos ko, Alex. Nagbigay ka ng 200,000 dolyar. Malamang master. Si Alex ay palaging magiging Master Alex. Lagi mong nagawang sorpresahin ang lahat. Nagulat din si Dorothy. Nanlaki ang mga mata niya, bumulong sa tenga niya. Bakit ka nagbigay ng napakaraming pera? Hindi naman talaga mayaman si Dorothy noon. Kailangan niyang magtrabaho ng maraming buwan para kumita ng 200,000 dolyar kaya bahagyang nadama niya na isang kahihiyan na nagbigay sila ng labis bilang regalo sa kasal. Pareho. Sa kanyang mga regalo ay halos 100,000 dolyar na sa kabuuan. Gumastos sila ng 300,000 dolyar para sa isang kasal lamang. Napangiti si Alex. Hindi ba sinabi ni Barry na kailangan nating tulungan si Amanda? Since Amanda is one of your besties of. Siyempre tutulungan ko siyang mapataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin kay Alex sa sobrang gulat at paghanga. Si Barry, sa kabilang banda, ay naging isang malaking biro. Patuloy kang nagyayabang pero 8,000 dolyar lang ang ibinigay mo. Hindi kumibo si Alex at nagbigay ng 200,000. Ngayon ito ang tinatawag nating generosity at humility. Bigla namang lumapit si Amanda na nakagown. Siya ay nasa 5 talampakang 2 at may maputing balat. Siya ay literal na sagisag ng salitang pitay. Ang kanyang mga mata ang tanging katangian na malaki sa kanya. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga dati niyang kaibigan pagkatapos ng maraming taon. Amanda, binabati kita. Ikakasal ka na. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Dorothy kay Amanda at binati siya. Masaya. Pagkatapos ay inabot niya kay Amanda ang inihanda niyang regalo. Maraming salamat. Maya-maya lang ay tinuro si Alex ng babaeng may dimples na si Lauren Castaneda. Amanda, alam mo ba kung paano? Ang daming binigay ni Master Alex. 200,000 dolyar.
Ikaw ay mayaman. Kailangan mo siyang bigyan ng toast mamaya. Tumingon si Alex kay Lauren. Umiling siya, alam niyang ang pera ay isang magandang paraan para manalo ng mga tao sa mga puso. Kanina lang tinuwanan niya si Alex, swerte daw siya na nakapag-alipin para sa mga assets. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang Aston Martin at $200,000 na regalo, mayroon siya pumalik sa pagtukoy sa kanya bilang Master Alex. Kung ipinakita ko sa kanya na mayroon akong 1,000,000, luluhod ba siya sa harap ko at tatawagan akong daddy? Nagulat si Amanda. Alex, ikaw. Bakit mo ako binigay ng marami? Umiti si Dorothy. Ikaw ang bestie ko at siya ang asawa ko. Kung mas kaunti man ang binigay niya, bakit ko siya hahayaan? Makipag-sex sa akin. Napawang ang gilid ng bibig ni Alex. Dang, sex ba ang bago mong catchphrase? Biglang lumapit ang isang babae na nakadamit mayaman at kinaladkad si Amanda sa braso. Amanda, anong ginagawa mo dito? Paano ka makakalabas dito bago magsimula ang seremonya? Pwede ba? Tanggapin ang responsibilidad kung sisirain mo ang sandali. Kayong mga mahihirap ay wala talagang alam. Tuntunin ng magandang asal. Pumalik ka doon. Namutla ang mukha ni Amanda, natakot siya. Mom, schoolmates ko sila. Dumating sila hanggang dito. Para lamang sa akin. Ang matandang babae ay inis ka ng grupo at half. Schoolmates. Hayaan mo na lang silang maupo dito. Sumama ka sa akin. Isang taong makapangyarihan mula sa Yowl Group ay papunta na kailangan mo silang makilala. Ngayong ikaw na. Kasal sa pamilyang McKellen, kailangan mong makihalubilo sa mga taong may mas mataas na uri. Mas maganda kung ikaw ay ilayo mo ang iyong sarili sa iyong mahihirap na kaibigan. Nakakahawa ang kahirapan, kaya tandaan mo iyan. Inailan ng matandang babae si Amanda. Ibinalik niya ang kanyang ulo na may apologetic eyes. Naiinis si Barry. Sino siya sa tingin ng matandang hag na iyon? Sino ang tinatawag niyang mahirap? At sinabi niya lang na nakakahawa. Sa tingin ba niya ay ganoon siya kataas at makapangyarihan? What the F asterisk C? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 508. Nagsalubong din ang mga kilay ni Alex. Nilainggan niya si Dorothy. Hindi ko akalain na magiging masaya si Amanda. Magpakasal sa ganoong pamilya. Napabuntong hininga si Dorothy. Ayos lang, tiisin na lang natin to. Hindi ba ang lipunan mismo ay mapang-uyam? Kailangan ng pamilya ni Amanda ang lahat. Ang tulong na makukuha nila dahil marami sa kanyang mga kapatid ang nangangailangan ng pera para makapag-aral. Ang pagkakaroon ng isang mayaman na asawa. Maaalis man lang ang pasanin sa kanyang balikat. Kasabay nito, habang hinihila si Amanda papasok sa isang silid ng hotel, pumasok ang kanyang biyanan. Mahal, dumating na ang isang grupo ng ating mga nakatatandang kamag-anak mula sa ating bayan. Hindi namin sila isinama sa listahan at mayroong 10 sa kanila. Puno na ang lahat ng mesa at sa palagay ko ay wala ng espasyo sa loob. Hulwagan para sa isa pang mesa. Anong gagawin natin? Nagmuni-muni ang kanyang biyanan at sinabing ang mga keskwela ni Amanda ay nakaupo sa isa sa mga mesa. Kaya natin na. Hayaan mo na lang silang ibigay ang kanilang mesa para sa ating mga kamag-anak. Protesta ni Amanda. Mom, paano mo nagawa? Yung mga kaibigan ko na pumunta dito para lang dumalo sa ang kasal ko. Humihingal ang kanyang biyanan. Nandito lang ang mga kawawa mong kaibigan para sa libreng pagkain, so what's the big deal? Ito eh. Hindi tulad ng itinataboy ko sila. Paano ito? Wala bang espasyo malapit sa pasukan ng bulwagan? Tayo na. Maglagay ka lang ng isa pang mesa doon at hayaang magluto ang hotel ng isang simpleng bagay para sa kanila. Tumanggi si Amanda na obligado na umani sa kanya ng sampal mula sa kanyang biyanan. You're not even officially married and you're talking back to me. How dare you? Tinakpan ni Amanda ang kanyang mukha, hindi na naglakas loob na magsalita habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sabi ng matanda, honey, calm down. Isa itong kasal. Kung sasaktan mo siya at mag-iiwan ng marka, hindi ba tayo tatawanan ng iba? Maaari mo siyang parusahan pagkatapos ng kasal, okay? Nang marinig niya ito, mas natakot si Amanda nang maramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo.
Saglit na sinaway ng matandang babae si Amanda bago lumabas ng kwarto kasama ang matanda. Lumapit ang biyenan ni Amanda sa mesa ni Alex kasama ang matanda at buong inis na sinabi, lahat. Ikaw ay ililipat sa ibang lugar. Kailangan nating may ibang umupo dito. Pwede kang kumain sa labas. Ano? Nataranta ang lahat ng nasa mesa. Hindi pa sila nakakita ng sino man na tinatrato ang kanilang mga bisita ng ganito sa isang kasal. Pinisil ni Barry ang kanyang ilong. Sa labas. Saan? Napansin ng matanda na marami sa mga bisita nila ang nakatingin sa kanila kaya napangiti siya. Please lang. Tulungan mo kami, mga kabataan. Dito lang ito sa labas ng hall. Nag-set up kami ng isa pang table doon. Ito ay masyadong siksikan dito. Malamig na wika ng matandang babae. Bakit maging magalang sa kanila? Sila ay isang grupo lamang ng mga mahihirap na keskwela na dumating para sa libreng pagkain. Dahil maganda ang mood ko, handa akong mag-set up ng isa pang table para makakain ka. Kung hindi ka makikinig sa amin, itatapon ka namin. Hindi ka namin kailangan ng mga McKellar dito. Galit na galit si Barry. You dumb old hag. Sino ka sa tingin mo? Mababa ba ang tingin mo sa amin? Kaya ko madaling hilingin sa aking mga tauhan na pumunta rito at sirain ang kasalang ito sa isang segundo lang. Nagsalita siya ng napakalakas kaya maraming iba ang nagsimulang lumingon upang tingnan at bumuo ng isang pulutong. Nagdilim ang ekspresyon ng matandang babae. Gusto niyang itapon agad ang mga ito. Gayunpaman ang matanda. Tinigilan siya, umaasang mapanatili ang kanilang dignidad. Nakaramdam din ng matinding galit si Dorothy, ngunit alam niya na si Amanda ang magdurusa kung sila ang magdurusa. Magdulot ng eksena dito. Siguradong sisigawan siya ng matandang ito mamaya kaya nagpa siya siyang hikayatin ang pangkat. Okay, guys, okay lang, gawin na lang natin to para kay Amanda. Umupo tayo sa labas. Tinapunan ni Alex na masamang tingin ang matandang babae. Siya ay nagalit ngunit nagpa siya siyang huwag sumabog at supuin ito na galit sa kanyang dibdib. Ang grupo ay nakaupo sa labas ng bulwagan bagaman nakaramdam sila ng galit sa pagtrato ng ganito. Paano nila tayo hahabulin palabas ng bulwagan at iiwan tayo sa sulok na ito? Payag na lang silang manatili mula nang kumbensihin sila ni Dorothy at Alex. Sa sandaling iyon, ang lalaking ikakasal, si Jackson McKellan, ay sumugod sa pasukan ng bulwagan at sinabing, Nanay, Tatay, Amanda, nandito na ang mga direktor ng Yowl Group. Ay welcome natin sila. Matingkad nang umiti ang matandang babae. Sige, sige. Ang mga direktor ng Yowl Group ay makapangyarihang figure at kami ay tiyak na dapat silang tanggapin. Amanda, isipin mo ang ugali mo, okay. Dapat tayong maging mainit at maligayang pagdating. Kung sisirain mo ito, hindi mo maririnig ang katapusan nito. Nagmamadaling pumunta ang apat sa entrance ng hall. Sa ilang sandali, ang mga tao mula sa Yowl Group ay nagkaroon na ng dumating kasama si Michelle sa pangunguna. Ang mga McKellar ay nagbigay ng kanilang pinakamainit ng ngiti at sinabing, isang karangalan na makasama kayo rito, mga direktor. Ano ang isang karangalan? Nagpa siya si Alex na tawagan si Michelle mula sa sulok na kinauupuan niya. Lumingon si Michelle at tuwang-tuwa siyang makita siya. Tinulak niya ang matandang babae sa isang tabi at sumugod. Kabanata 509. Alex, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Michelle habang nagmamadaling lumapit na gulat. Nakatutok ang mga mata niya. Si Alex na para bang wala siyang nakikitang ibang tao sa paligid nila kasama na si Dorothy. Sa kanya, hindi karapat-dapat si Dorothy kay Alex ng isang hit. Dahil sila ay mga tao ng dalawang mundo, naisip niya sila ay tiyak na maghihiwalay sa isang punto ng oras. Nandito ako para dumalo sa kasal. Kalmadong sagot ni Alex habang sinulyapan ng mga McKellar. Narinig ni Alex na binanggit ng matandang babae kanina na papunta na ang mga direktor ng Yowl Group. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya naging matyaga na umupo sa labas ng pasukan. Kung hindi ay umalis na siya. Mga nakalipas na panahon. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang handang tiisin ang gayong kahihiyan pagkatapos ng lahat. Nandito ka rin para sa kasal. Kilala mo ba ang nobyo? Kinaladkad ni Michelle ang lalaking schoolmate ni Alex mula sa kanyang upuan at uupo na sana sa tabi ni Alex.
Gayunpaman, napagtanto niyang may kakaiba. Teka, hindi tama, bakit nasa sulok ang table? Nung itinulak siya ni Michelle kanina, muntik nang mahulog sa lupa ang matandang babae. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kagandahan sa Yawl Group ay sumugod sa mesa. Ang mga kaibigan ni Amanda ay sumama sa kanila. Mukhang medyo close din siya sa kanila. Nawala ang kulay sa mukha ng matandang babae. Pakiramdam niya ay may mangyayari sa kanila. Pamilya. Nagulat din si Jackson, nilainggan niya si Amanda at tinanong, Amanda, sino ang lalaking iyon? Si Amanda ay naninirahan sa California kaya halos alam niya kung ano ang nangyari kay Alex kamakailan. Taon. Ito ang dahilan kung bakit ganoon din siya nagulat. Bakit ang direktor ng kumpanya ng asawa ko ay sumugod kay Alex? Malumani niyang sagot, eskwelo ko yan sa universidad. Kasabay nito, sa wakas ay natanto ng mga keskwela ni Alex kung ano ang nangyari pagkatapos na nasa maikling kalagayan. Pagkabigla. Lalong nabigla si Barry nang makita si Michelle. Kaya't gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Dahil sa ilang kadahilanan, alam niya kung sino si Michelle. Ang kanyang titulo bilang isang maliit na demonyo ay higit sa kanya. Sagot ni Alex, hindi ko alam kung sino ang groom pero kilala ko ang bride. Lahat tayo ay kaibigan ng nobya. Mula sa universidad. Pero sa tingin ko hindi tayo welcome dito. Agad na kinuha ni Lauren ang pagkakataon at ipinaliwanag ang lahat kay Michelle na pinalaki ang bawat isa. Detalye habang siya ay pumunta. Smack! Ipinatong ni Michelle ang kamay sa mesa. Gaano kalakas loob na tingnan ng mga McKellar na ito ang mga mahihirap? Paano? Maglakas loob sila. Dalhin mo ang iyong asterisk S dito, Jackson. Narinig ni Jackson ang lahat ng sinabi ni Lauren. Tubhang namutla ang mukha niya nang sumugod siya. MS. Yawl, ito. Ito ay maaaring hindi pagkakaunawaan. Sumugod din ang matandang babae. Oo, misunderstanding lang talaga. Nagsalita si Dorothy. Hindi ko akalain. Iisipin mo lang na mahirap ang pamilya ni Amanda kaya naman meron siya. To consider herself lucky to be able to marry into your family, right? Pinamaliit mo pa ang mga kaibigan niya. Tayo. Tumanggi kang papasukin kami sa bulwagan at itinaboy kami. Di ba may sinabi ka rin along the lines of, dahil maganda ang mood mo, payag kang mag-set up ng isa pang table para makakain na tayo. Ikaw ang nagsabi niyan. Sarili mo, hindi ba? Dahan-dahang tumayo si Michelle, walang ekspresyon. Mukhang malayo kayong mga McKellar. Jackson, ako. Akala mo gentleman ka pero magaling ka palang artista. Well, kaming mga yawl ay hindi makakapag-hire. Ang galing ng artistang tulad mo. Tanggol ka na sa trabaho. Hindi na makapag-isip ng maayos si Jackson at tuluyan ng nablangko ang kanyang isip. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap at oras upang maging manager ng Yawl Group at magtagumpay. Sa buhay. Naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng nasa tuktok. Gayunpaman, nagawa ni Michelle na habarin silang lahat. Sa dalawang salita lang. Pakiramdam ni Jackson ay parang hihimatayin na siya. Ganoon din ang naramdaman ng matandang babae. Dati, ang pamilya McKellar ay katulad ng ibang normal na pamilya. Noon. Ang kaya lang nilang bumangon ay dahil naging manager na ang anak niya. Yawl Group. Dahil sa kanyang mataas na katayuan, kinainggitan sila ng kanilang mga kapitbahay. Nagawa nilang maging punong pamilya sa loob. Pati na rin ang kanilang mga pinalawak na pamilya na nagkakaroon ng kanilang paggalang at ang kapangyarihang gumawa ng mga pangwakas na desisyon, lahat ay dahil sa posisyon ng kanilang anak. Kung siya ay tatanggalin, ang lahat ng ito ay aalisin sa kanilang mga kamay. Hindi niya matanggap iyon. Todd. Lumuhod sa lupa ang matandang babae at umiyak. MS. Yawl, pakiusap ko, bawiin mo ang iyong mga salita. Mangyaring huwag tanggalin ang aking anak. Ako ang may kasalanan ko ang lahat. Ako naman ang nagmura sa kanila, ako. Masyado akong bias, mali ako. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 510. Sinampal ng matandang babae ang sarili na maraming beses sa mukha. Si Michelle ay patuloy na nakatitig sa kanya ngunit hindi nagbago ang kanyang isip. Ang kaguluhan sa pasukan ay nakakuha ng atensyon ng maraming bisita sa bulwagan. Mga kamag-anak, kaibigan.
At maging ang mga kabataan ay nabigla nang makita ang amo at mayabang na matandang babae na sinampal ang sarili sa harap ng isang batang babae. Karaniwang umaarte ang matandang babae na para bang isa siyang empress kaya nabigla ito sa marami. Bagamat ilan sa medyo nasiyahan nga sila lalo na ang pamilya ng nobya. Alam nila kung gaano ang pagkiling ng nobyo ng ang pamilya ay patungo sa kanila palaging minamaliit at iniinsulto sila ng malupit. Gayunpaman kailangan nilang kontrolin ang kanilang sarili mula sa pagpalakpak at pagpalakpak. Ang matandang babae ay isang malupit na tao sa pangkalahatan. Siya ay malupit kay Amanda, ngunit siya ay malupit pati ang sarili niya. Malamig pa rin ang tingin ni Michelle sa kanya. Lahat ng mula sa Yawl Group ay nakatingin sa kanya na parang sila ay tinatangkilik ang palabas. Ang matandang babae ay agad na nagsimulang kumalma at yumuko kay Michelle. Thud, thud, thud. Ang malalakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa bulwagan habang ang matandang babae ay walang balak na huminto sa kabila ng kanyang noo. Tumudugo. Ang matanda ay mas makatuwiran. Inawakan niya si Amanda sa braso at sinabing, "O Amanda, alam ko naging unfair kami sa'yo. Alam kong galit ka sa amin pero please magsalita ka. Kaibigan mo siya, hindi ba? Kung ikaw tulungan mo kami, ipinapangako ko na tretuhin ka namin na parang ikaw ang aming biological na anak." Marahang tumanggo si Amanda at bumaling kay Alex. "Alex, pwede. Pwede bang?" Sagot ni Alex, "Amanda, huwag kang matakot, kakampi mo kami. Dahil hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng matandang ito, gagawin ko. Tumayo ka para sa'yo." Sa huli, kinailangan ni Dorothy na sumandal at bumulong ng mahina. "I think that's enough, it's Amanda's wedding after lahat. Gusto mo bang hindi siya magpakasal?" Tumanggo si Alex at bumulong sa tenga ni Michelle. Iminuwestro ni Michelle ang matandang babae na parang dismissively. "Sige. Tama na, bumangon ka na." Ang matandang babae ay nahihilo sa lahat ng mga kautaw, ngunit siya ay tuwid pa rin ang kanyang mga prioridad. "MS. Yawl, ginagawa. Ibig sabihin, hindi matatanggal sa trabaho ang anak ko." Tinapunan siya ni Michelle ng masamang tingin. "Kailan ko sinabi iyon?" Malamig na bamantong hininga si Michelle at lumingon kay Jackson. "Mula ngayon, ibababa ka na sa posisyong 3. Mas mababa ang rango." Malungkot na bulalas ni Jackson. Ang pagbaba ng 3 rango ay nangangahulugan na isa lamang siyang normal na empleyado. Gayunpaman, hindi pa tapos si Michelle sa kanyang anunsyo. "Kukunin ko ang iyong asawa upang punan ang iyong orihinal posisyon. Amanda Host, schoolmate ka ni Alex, kaya kaibigan din kita. Halika at magtrabaho sa Yawl Grupo sa 1 linggo. Simula ngayon, isa ka na sa amin. Kung ay bully ka ng pamilyang ito sa anumang punto, hayaan mo lang ako. Alam ko at hindi ko hahayaang marinig nila ang katapusan nito." Nagulat si Amanda. "Ako. Ngunit ako. Hindi ko alam kung paano gumawa ng anuman." Sagot ni Michelle. "May magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. Sige, magpatuloy tayo sa kasal. Kumuha tayo ng isa pang table, dito tayo uupo." Nasa state of shock pa rin ang McKellers, ngunit lubos pa rin nilang pinasalamatan si Michelle. Lumapit si Michelle at bumulong sa tenga ni Alex. "Kamusta ang ginawa ko?" Tumanggo si Alex. Kamanghamanghang. Matapos ang masamang pagtrato mula sa mga McKellen, tiyak na mabubuhay si Amanda ng higit pa. Maligayang buhay na may tulad na trump card sa kamay. Ang kanyang mga in-laws ay kailangang sumipsip din sa kanya. Napasulyap si Michelle kay Dorothy at bumaling kay Alex. "So paano mo ako pasasalamatan para dito?" Napangiti si Alex. "Anong gusto mo?" Matapang na itinuro ni Michelle ang kanyang pisngi at nagtanong sa harap ng lahat, "Why don't you give me a halik?" Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Dorothy. Kabanata 511. Ang kahilingan ni Michelle ay ikinagulat ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Barry at nakanganga ang kanyang bibig. Para siyang nakalunok ng 2 itlog ng buo. Bahagyang namula ang pisngi ni Lauren habang nakatingin kina Alex at Dorothy. Pakiramdam niya ay ganito. Bagong nahanap na impormasyon at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, umaasa para sa higit pang chismis. Ang mga tao mula sa Yawl Group ay natigilan din na nakatingin sa hindi makapaniwala.
Bagamat ang mga taong ito ay mga direktor ng Yawl Group, hindi sila malapit sa pangunahing pamilya ng Yawl at walang ideya kung sino si Alex sa mga Yawl. Inilagay ni Dorothy ang dalawang daliri sa baywang ni Alex at kinurot siya ng mariin. Nagsisimula na siyang magselos. Natulala si Alex sa gulat. Agad niya itong tinuruan sa mabagsik na tono. Michelle, huwag kang magsalita ng ganyan. Kalokohan. Siya ay nag-aalala na ang brat na ito ay ilantad ang mga ito para sa paghalik ng ilang taon na ang nakalipas. Kung mangyayari iyon, siguradong masisira ang buhay niya. Sinulyapan ni Michelle si Dorothy na mukhang malamig na parang yelo at ngumiti ng mapait. Nagbibiro lang ako. Ikaw. Dapat nakita mo ang pagmumukha mo. Bakit gusto ko ang isang matandang tulad niya? Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sinaman siya ng tingin ni Alex. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sige. Sa kabila nito, nagpatuloy si Dorothy sa malamig na titig kay Michelle. Sigurado siya na marami siyang nakikitang negatibo. Emosyon sa mga mata ni Michelle nang mag-eye contact sila. Napuno ito ng pang-aalipusta, pang-aasar. At tunggalian. Hindi nagtagal, nagsimula at natapos ang seremonya ng kasal ng mapayapa. Ang mga tao mula sa Yawl Group ay nakaupo sa labas ng bulwagan kasama si Alex at ang iba pa sa buong oras. Pagkatapos ng nangyari na walang nang ahas na tingnan ang mga bisitang ito na na-shoutout kanina lang. Ang kanilang pagtanggi na pumasok sa bulwagan ay nagdulot ng matinding takot sa puso ng mga McKellar. Sa buong kabuuan ng seremonya, naramdaman nila na para silang naglalakad sa manipis na yelo. Bago natapos ang seremonya, maagang umalis si Michelle kasama ang mga direktor ng Yawl Group. Dumating lang sila. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang manager dahil siya ay nagsisikap ng husto na imbitahan sila. Gayunpaman, hindi nila ginawa. Asahan ang gayong pagkabigo sa araw ng kasal. Bago umalis, sumandal si Michelle sa tenga ni Alex at nagkunwari na parang may sinasabi sa kanya ng sikreto. Sa kabaligtaran, wala siyang sinasabi, hinalikan niya ang ear helix ni Alex nang sigurado siyang hindi magagawa ng mga tao. Sabihin kung ano ang kanyang ginagawa. Tinilig si Alex. Tanong ni Dorothy, ano ang sinabi niya? Ulalas ni Alex. Wala. Ang mga mata ng babae ay kasing lamig ng isang iglo, sapat na lamig upang tumagos sa puso ng isang tao. Aalis din kami. Tumayo si Dorothy. Diniyon niya ang numero ni Amanda para ipaalam sa kanya. Nagmamadaling lumabas si Amanda kasunod ang mga McKellar. Lahat sila ay lubhang magalang, tinatrito si Alex na parang isang master. Hindi na sila mangangahas na tingnan siya muli. Habang nagpapaalam si Alex, biglang lumuhod si Barry sa harapan niya. Boss, pasensya na kung nasaktan kita. Kanina. Mangyaring huwag isa puso. Kung kailangan mo ng anumang mga kahilingan, lagi akong naka-standby para sa iyo. Hindi kita tatanggihan. Talagang natakot si Barry. Si Lauren at ang iba ay hindi na nakatira sa California kaya hindi na mahalaga sa kanila kung si Alex umuunlad ngayon. Si Barry, sa kabilang banda, ay nanirahan at nagtrabaho sa California. Si Alex ngayon ay isang taong kayang gumawa ng maliit na yaw jablo makinig sa kanya. Alam niyang kung may babanggitan si Alex kay Michelle ang kabuuan niya, masisira ang pamilya. Naiinis na sagot ni Alex, I've stopped being a boss for years. Alam mo, mayroon akong ilang mga matalinong salita para sa iyo. Huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Maaaring hindi mo alam kung ano ang kaya ng isang tao. Pagkaalis, gusto ni Alex na ihatid pa uwi si Dorothy. Gayunpaman, hinawakan siya ni Dorothy sa kamay at kinaladkad patungo sa reception ng hotel. Nataranta si Alex. Darling, saan tayo pupunta? Hindi sumagot si Dorothy, kinuha niya ang kanyang identity card at ibinigay sa receptionist ng hotel. Bigyan mo kami ng magandang kwarto na may malaking kama. Hindi nakaimik si Alex. Nagulat ang batang receptionist sa napakagandang hitsura ni Dorothy at nakaramdam ng inggit sa swerte ni Alex sa parehong oras. Hindi niya maiwasang isipin, well, isn't this a lucky punk? Paano niya nakita ang kanyang sarili na ganoon kaganda? At siya ang kumuha ng kwarto. Siya ba ay isang hatek na kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa kabila ng pagiging isang sugar baby? Tila nabasa siya ni Dorothy at nagpaliwanag. Siya ang asawa ko. Umiti ang receptionist. Alam ko.
Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 512. Ganyan din ang sasabihin ng bawat babaeng pumunta para kumuha ng kwarto. Bahagyang naasar si Dorothy sa peking ngiti nito. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kanya. Agad na binuksan ni Alex ang kanyang telepono at binuksan ang isang larawan mula sa kanyang gallery bago hinampas ang kanyang telepono. Papunta sa counter. Ipinakita sa screen ang kanilang wedding certificate. Matapos tingnan, sumagot ang receptionist, "I'll. Naka-check-in ka na ba ngayon?" Asterisk si Richard asterisk. Sa halos parehong oras sa Rockefeller Manor, nakatanggap si John ng isang ulat mula sa isa sa kanyang mga bodyguard. Ginoo. Rockefeller, natagpuan namin si Brittany. Matigas ang ekspresyon ni John. Saan? Sagot ng bodyguard. Maple Villa. Pinagmamasdan siya ng ating mga tauhan mula sa malayo. Ang mga mata ni John ay naging malamig at masama, mukhang medyo baliw. Ang pagkamatay ni Spark ay nangangahulugan na nawala sa kanya ang kanyang nag-iisa. Anak. Ang pagkawala ay patuloy na nagparamdam sa kanya na para siyang masisira anumang sandali. Kailangan lang niya ng umanap ng taong maglalabas ng lahat ng kanyang nakukulong galit at pagkabigo. Ngayong nahanap na si Brittany siya. Sa wakas ay natagpuan ang kanyang sarili na isang paraan ng catharsis. Sino ang kasama niya? Nasa paligid ba ang bastos na si Alex? Ayon sa aming mga obserbasyon, si Alex ay nagpunta sa isang kasal at iilan lamang ang mga babae sa tabi ni Brittany. Side habang nagsasalita kami. Mabuti. Isagawa ang operasyon ngayon at dalhin ang B** na iyon sa akin. Opo, Ginoo. Teka, magiging okay ba ang mga lalaki natin? Kung uuwi si Alex. Huwag kang mag-alala, Mr. Rockefeller. Nag-hire ako ng napaka-professional na mga assassin na may 79% ng mga rate ng tagumpay. Kahit sila nahuli, wala silang sasabihin tungkol sa atin. Napakabuti, sabihin sa kanila na malaya silang patayin siya kung hindi nila siya maaga. Marahas na sabi ni John. Takot talaga siya kay Brittany kaya ayaw niyang ipagsapalaran ang pagtalikod nito kay Brittany laban sa kanya. Ang gusto lang niyang gawin ay hulihin si Brittany para lang pahirapan at ipahiya siya. Siya ay kahit na nagkaroon ng ligaw na pag-iisip na pilitin ang sarili sa mataas at makapangyarihang Steel Lady. Baka sakalang siya nga. May lalabas niya ang kanyang nakakulong na galit. Matapos matanggap ang kanyang utos, nagmamadaling umalis ang bodyguard ni John para isagawa ang operasyon. Nakabalik na si Zendaya noon simula nang ibigay sa kanya ni Brittany ang proposal sa commercial para sa Lush Cosmetics. Noong una ay gusto ni Brittany na kumuha ng production team para tumulong sa pag-shoot ng commercial, ngunit nag-alok si Zendaya. Ang kanyang profesional na koponan sa halip ay film daw niya ang commercial at ipapadala kay Brittany kung kailan. Tapos na. Natuwa si Brittany na wala siyang dapat ipag-alala. Nagpasya siyang bumalik sa Michigan bukas para magawa niyang muli ang mga produkto. Lumabas sina Brittany at Walt sa garden para mag-chat. Noon lang nakatanggap ng mga utos ang mga assassin at nakalagay sa posisyon. Biglang namatay ang ilaw sa bilya. Bakit nawala ng kuryente? Natigilan si Brittany at tumingin sa paligid na pagtanto na ang iba pang mga bilya ay nahaharap sa parehong issue. Bilang isang top-notch villa area, kadalasan ay mayroon silang backup na automatikong supply ng kuryente para sa mga sitwasyong tulad ito. Sa makatuwid, ito ay lubhang abnormal para mangyari ito sa buong lugar. Noon lang 2 mamamatay tao ang tumalon sa kanilang mga bakod at sumugod kay Brittany at Waltz. Para sa kanila, ang 2 babae ay napakadaling makuha dahil hindi nila kayang labanan ang mga ito. Dagdag pa, ang kanilang amo ay handang gumastos ng $30 milyong para kumuha ng 3 assassin. Parang pera ang mga piraso lang ng papel sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakuha ng isa sa kanila ang balikat ni Brittany at bahagyang ngumiti. Gayunpaman, isang nagyayelong kamao ang sumuntok sa kanyang bituka na parang bomba. Kabanata 513. Sa isang suntok lang, nabaluktot ang mukha ng assassin sa ilalim ng kanyang maskara. Ang sobrang ginaw sa loob. Puwersang dumaloy sa kanyang mga organo na para bang ito ay isang avalanche. Sa mismong segundong iyon, naramdaman niyang parang nagyelo ang lahat ng kanyang mga organo at kumakalat ang goosebump sa kanyang katawan at nanghina ang kanyang mga paa.
Ano ito? Hindi ito totoo. Laking gulat ng assassin kaya napasigaw siya ng malakas. Sila ay nag-imbestiga ng maigi bago ang operasyon. Naka-recover lang ni Brittany mula sa isang coma isang buwan na ang nakakaraan kaya tiyak na hindi siya dapat magkaroon. Ano mang uri ng pagsasanay sa martial arts. Dapat normal na babae lang siya. Gayunpaman lahat ng gusto niyang gawin ngayon ay sumigaw. Udambi asterisk. Niloko mo kaming lahat. Hindi may pagtanggol ng assassin ang kanyang sarili. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Ang kanyang katawan ay pinalipad ng suntok habang nagudyok siya ng dugo sa hangin. Sa kanyang takot na pagtanto niya na ang kanyang kaibuturan ay nawasak. Yung isa, assassin ang namamahala sa pag-atake kay Waltz. Ang assassin na ito ay kilala sa paggamit ng mga dagger. Umindayog siya ng isang hakbang patungo sa Waltz ng buong lakas. Shing! Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang punyal ay hindi nakuha, ito ay isang after image ng Waltz. Si Waltz ay may mahusay na reflexes at liksi. Bumilis ang tibok ng puso niya nang ma-realize niyang natalo ni Brittany ang kasama niya sa isang suntok. Masasabi niyang nawasak ang kaibuturan ng kanyang kasama dahil hindi na siya makabangon sa lupa. Bawat assassin ay kilala bilang tuso at makasarili. Dahil hindi nagtagumpay ang pananambang, nagpasya siyang gawin ito. Iwanan ng kanyang kasama at takbuhan ito. Gayunpaman, habang siya ay umatras, naramdaman niya ang panganib sa malapit. Paglingon niya, napagtanto niyang may batang babae na nakatayo sa likuran niya sa dilim. Holy she asterisk, kailan siya pumunta sa likod ko? Ako ba? Sa mga panahong tulad nito, hindi siya nagdalawang isip na iuboy ang kanyang punyal patungo sa leeg ng dalaga. Gusto niyang patayin siya agad. Gayunpaman, ang batang babae ay mas mabilis kaysa sa kanya. Bago pa makapag-react ang assassin, isang malakas na kaluskos. Umalangaw-ngaw sa kwarto nang maputol ang kanyang pulso. Nawala ang pagkakahawak niya sa punyal dahil sa sobrang laki ng sakit. Pumangon ng matinding takot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na ito ay isang nakakatakot na nilalang. Siya mismo ay isang advanced royal na ranggo. Manlalaban at isa sa nangungunang 50 mamamatay tao sa Amerika. Sa kabila nito, kahit isang atake ay hindi niya kinaya. Mula sa batang babae na ito, kailangan kong tumakas. Nagsisimula ng magsisi ang assassin sa hindi pagsisiyasat ng mga target ng mas lubusan. Una, nakaramdam din siya ng pang-iinis sa ibang assassin. Ang assassin na iyon ang namamahala sa pagkolekta ng data noon. Ang operasyon. Inisip nilang lahat na ito ay libreng pera lamang na ang pagkuha ng target ay magiging kasing dali ng pie, gayunpaman. Sa wakas ay napagtanto nila na sila ay laban sa ganap na mga hayop. Hindi mo kami matatakasan. Malamig ang boses ng dalaga, siya si Holly Yates. Napakabilis niya kaya hindi namalaya ng assassin na nasa likuran niya na siya. Ang kanyang firebase na chi-enerhiya ay bumulwak sa kanyang katawan na may mahinang sampal sa kanyang likod. Sa isang malakas na kalabog, ang assassin ay bumagsak sa lupa na patag sa kanya. Mukha hindi na rin makabangon. Katulad ni Alex, si Holly, mas malakas siya kaysa sa mga normal na manlalaban dahil isa siyang cultivator. Bukod dito, mas mabilis niyang itayo ang kanyang pundasyon kaysa kay Alex at nagagamit din niya ang mental power. Kaya siya ay naramdaman ko na ang mga assassin na ito ay nang espiya sa kanila noon pa man. Nagpunta sina Brittany at Walt sa hardin para lang mapay nila ang mga assassin para tambangan. May natitira pa, sabi ni Holly at tumingin sa labas ng bilya. Nagpatuloy siya, darating siya, dadalhin ko siya. Maya-maya lang tumakbo siya palabas ng garden sa bilis ng kidlat. Sa kalahating minuto lang, bumalik siya at itinapon ng isa pang assassin sa lupa. Sa pamamagitan nito, lahat ng tatlong mamamatay tao ay nahuli. Tumapit si Walt sa kanila at pinagpatuloy ang pagsira sa dalawa pang core ng assassin. Gayunpaman, pagkatapos gawin. Kaya, medyo nahihilo siya at nawala ng balanse. Agad na sumugod si Brittany para saluhin siya. Waltz, anong meron? Nagtatakang tanong ni Brittany. I don't feel so good. Inawakan ni Waltz ang kanyang dibdib at iniluwa ang isang subo ng dugo. Waltz. Waltz. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 514. Napasigaw si Brittany sa gulat.
Sumugod si Holly at tiningnan. May maliit na sugat sa balikat ni Waltz. Nang umiiwas si Waltz sa isang pag-atake, siya ay nasimot ng punyal. Ang kanyang sugat ay naging itim. Nolason siya. At ito ay isang napakalakas din. Agad na sinundot ni Holly ang ilan sa mga pressure point ni Waltz upang pabagalin ang pagkalat ng lason. Kinuha ni Holly ang dagger, napansin ni Holly na kumikinang ito sa asul na liwanag. May kakaibang amoy. Sa ito pati na rin. Natitiyak niya na ang punyal na ito ay nilublob sa lason. You goddamn bastard. Nasaan ang lunas? Ibigay mo sa amin. Pinandilatan ni Holly ang assassin na nanakit kay Waltz. Kay, walang lunas ang lason ko. Malamig na tumawa ang assassin. Binaliktad ni Holly ang punyal at inihampas ito patungo sa assassin, tinusok ito sa dibdib. Ang sugat ay 2 pulgada lang ang layo sa puso niya. Dahil walang lunas, pagkatapos ay mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti ang assassin habang nakatingin kay Waltz. Sa aming mga assassin, ang pagbagsak sa isang misyon ay hindi iba sa kamatayan. Natutuwa ako na bababa ako sa gayong kagandahan. Hindi ako mag-iisa. Mabilis na kumalat ang lason sa kanyang mga ugat habang nagsusuka na siya ng dugo sa puntong iyon. Nagmamadaling lumabas si Maya at tinawagan agad si Alex. Noon, kalalabas lang ni Alex sa banyo ng hotel na nakatapis ng tuwalya sa ibabang bahagi. Pagkatapos ay inipit niya si Dorothy sa kama, mapusok siyang hinalikan sa labi. Makalipas ang 10 segundo, itinulak siya ni Dorothy, namumula ng husto habang nahihiyang bumangon sa kama. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa nga ako nakakaligo. I'm all yours for tonight so you can do anything you gusto sa akin. Nagalit si Dorothy kina Barry at Michelle sa kasal. Pinuya sila ni Barry at sinabing peke ang kanilang relasyon. Si Michelle naman ay parang sabik na nakawin sa kanya si Alex. Tatapusin ko na ang dapat kong gawin pagkatapos ng kasal namin. Tungkol naman sa babala ni nanay, the hell with it. Ang pinakamayamang babae sa California. Paano makukuha ng isang tao ang titulong iyon ng ganoon kadali? Paano kung isa lang iyon? Pangarap hinding-hindi makakamit. Pinagmasdan ni Alex ang kanyang napakagandang asawa na pumasok sa banyo at sinabing, gusto mo bang tumulong akong maghugas Likod mo. Hindi. Makalipas ang ilang minuto, maririnig ang pagtalsik ng tubig mula sa loob. Habang nagde-daydream si Alex tungkol sa magandang katawan ni Dorothy, tumunog ang kanyang telepono. Kuya, umuwi ka na. Nolason si Waltz, mamamatay na siya. Mangyaring dumating mabilis. Hindi ko. Isipin na makakaligtas siya dito kung mag-aaksaya pa tayo ng oras. Sa pakikinig sa sinabi ni Maya, tuluyang nablangko ang isip ni Alex, lahat ng kanyang pagnanasa ay nawala na parang isang umaway. Nang hindi naghintay na magpaliwanag kay Dorothy, binuksan niya ang bintana at tumalon pababa. Hindi man lang siya nag-abala. Magsuot ng kahit anong damit. Parang unggoy, lumundag siya mula sa sahig hanggang sa sahig habang humahampas ang malakas na hangin. Kanyang tuwalya. Nanlamig ang buong katawan niya pero wala siyang maramdaman. Sa sandaling marating niya ang lupa, itinoon niya ang kanyang electric base na chi sa kanyang mga paa at nagmadaling umalis. Mahusay na bilis. Hobby. Nasaan ang asawa ko? Katatapos lang mag-shower ni Dorothy at nakatapis lang din ng tuwalya na lumabas ng banyo. Gayunpaman siya. Napagtanto na walang laman ang silid ng hotel at nawala ang kanyang asawa. Agad niyang dinil ang numero ni Alex, ngunit walang oras si Alex para sagutin ang anumang tawag. Baliw ka. Duwag ka. Sa sobrang galit niya, itinapakan niya ang kanyang mga paa. Akala niya ay mayroon si Alex. Nag-check out sa pinakahuling minuto, hindi nangangahas na makarating sa ikatlong base kasama siya. Si Alex ay nagmamadaling bumalik sa Maple Villa sa pinakamabilis niyang makakaya. Mabuti na lang at hindi malayo ang Apollo Hotel. Mula sa Maple Villa. Waltz. Nasaan si Waltz? Nasa loob siya, dali. At nasaan ang mga damit mo? Laking gulat ni Maya, Brittany at Holly nang makitang hubot ubad si Alex. Nalaglag ang tuwalya niya sa daan at umalis na siya. Ang kanyang mga damit sa silid ng hotel. Mabilis na pumasok si Alex sa kwarto. Sa isang tingin lang kay Waltz, ramdam na ramdam niya ang pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang tiyan. Nalulula sa mga emosyon.
Ang lason ay kumalat na sa puso ni Waltz, siya ay gumuguhit ng kanyang mga huling hininga. Kabanata 515. Kamusta siya? Kamusta si Waltz? May nailigtas mo ba siya? Nagpapanik pa rin ang tanong ni Brittany. Ito ang nagpabalik kay Alex sa realidad. Dali-dali siyang umakyat at inilagay ang kamay sa dibdib nito, nagpasok ng malaking halaga ng espesyal na China siya ay nabuo mula sa Ultimate Book of Medicine. Ang kanyang pinakamataas na prioridad ay ang pigilan ng puso ni Waltz. Nabigo. Bakit siya nalason? Anong lason iyon? Tanong ni Alex habang patuloy niyang pinahaba ang buhay ni Waltz. Sagot ni Brittany, 3 assassins ambush us just ago. Kinamot ng isa sa kanila ang balikat ni Waltz na may lason na punyal. Nang marinig ito, kumulo ang dugo ni Alex, isang bola ng apoy ng impyerno ang patuloy na tumutubo sa kanyang dibdib. Ang mga assassin na iyon ay kailangang magbayad para sa kanilang ginawa, kasama ang utak sa likod nito anuman ang kapalaran ni Waltz. Nagmamadaling lumabas si Holly para dalhin ang punyal kay Alex. Kuya, ito ang may lason na punyal. Tiningnan ito ni Alex at ngumuso. Ito ay pinaghalong iba't ibang lason ng ahas. Ang kanyang ekspresyon ay naging kasing lamig ng yelo. Grabe talaga ang assassin na ito. Kung hindi dahil kay Holly, ang tatlo pa ay tiyak na haantong sa parehong kapalaran. Ito ay lubhang kakilakilabot. Sinabi ni Holly, namatay ang taong sinaksak ko ito. Ungkahi ni Alex. Magsilabas na kayo ng kwarto. Kailangan kong tumuon sa pagliligtas kay Waltz ngayon. Kung sino man nagpapakita, huwag mo silang hayaang makagambala sa akin. Inabot niya rin ang phone niya kay Brittany. Bago umalis, napansin nilang kasing puti ng shit ang mukha ni Waltz. Ibinuka pa niya ang kanyang bibig at sa mukha ng subo ng itim na dugo. Hindi maiwasan ng lahat na mag-alala sa kanya. Nang makita ito, naramdaman ni Alex ang paninikip ng kanyang dibdib. Maaari niyang sabihin na ang kaluluwa ni Waltz ay destabilizing bilang kung malapit na itong umalis sa kanyang katawan anumang minuto. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay labis na napinsala na hindi magkaroon ng lakas na hawakan ang kanyang kaluluwa ng mas matagal. Siya ay 2 hakbang mula sa impyerno. Kinagat-kagat ni Alex ang kanyang daliri at agad na ginamit ang bloodlock para pansamantalang isecure ang kanyang kaluluwa. Pero labas tayo, isara mo ang pinto. Tinaladkad ni Brittany si Maya at Holly palabas ng kwarto. Bago isara ang pagsara ng pinto, hindi niya maiwasang sumulyap muli kay Alex at Waltz na nag-aalala. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig, ang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Galit na galit ang Steel Lady. Hindi niya kailanman matitiis ang ganoong bagay. Siya ang gagawa ng utak sa likod ng pagbabayad na ito para sa kung ano sila. Ginawa kahit sino sila. Alex. Dahan-daang iminulat ni Waltz ang kanyang mga mata, dahan-daang nagkamalay. Siya ay lubhang mahina, ito ay mahirap para sa kanya kahit na ibuka ang kanyang bibig. Waltz, huwag kang magsalita, isave mo ang iyong enerhiya. Sabi ni Alex. Hindi. Marahan niyang ipinilig ang ulo at nagpakawala ng ilang ubo. Alam kong hindi ako makakarating. Ako. Natatakot na hindi ko magkaroon ng pagkakataong sabihin ito sa iyo. Kung hindi ko sasabihin ngayon. Nadurog ang puso ni Alex. Mariin niyang pinagdikit ang labi sa lungkot. Hindi siya sigurado kung may nailigtas niya ito. Hindi pa niya gaanong pinagkadalubhasaan ng Ultimate Book of Medicine kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin para gumaling. Pagpalya ng puso mula sa pagkalason. Alex, mula sa unang araw na nagkita tayo. Noong hinampas mo ang likod ko, nahulog ako ng husto. Kasama ka. Palagi kong sinubukang asarin ka, umaasa na makasama ka. Pero, I guess I don't have the chance to. Hindi na. Napangiti si Alex nang marinig ang sinabi nito, ngunit nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Huwag kang umiyak, Alex, I'll sleep with you in my next life. Sabi niya habang marahang nakapikit. Hindi. Waltz. Huwag pumunta. Buksan ang iyong mga mata, mangyaring. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa iyong susunod na buhay. Ikaw. Kayang gawin ito sa buhay na ito. Waltz, sigaw ni Alex, sobrang sakit ng puso niya.
Si Maya na nakatayo sa pintuan ay tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig, tumutulo ang kanyang mga luha ng mga pisngi. Mariin namang kinuyam ni Brittany na nakasandal sa dingding ang kanyang mga kamao. Hindi man lang niya napansin iyon. Natusok ang mga pako sa kanyang mga palad. Napahawak si Alex sa kanyang buhok habang pinagmamasdan si Waltz na natutulog sa walang katapusang pagkakatulog. Ang kanyang paghinga ay umihina ng pangalawa. Hindi nagtagal ay nabasa ng luha ang kanyang mukha. Nuno. Ano ang silbi ng iyong ultimate book of medicine kung hindi ko man lang mailigtas ang isang taong ito? Anong gagawin? Kailangan din kita. Ilang beses niyang sinampal ang ulo niya na para bang ito lang ang paraan para maibsan niya ang sakit. Biglang may nag-click sa kanyang ulo. Nakahanap siya ng paraan para iligtas siya sa ultimate book of medicine. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 516. Ang talisman na naglilinis ng dugo. Kung walang gamot para sa isang lason sa ngayon, maaaring alisin ng blood cleansing talisman ang lason mula sa daluyan ng dugo. Gayunpaman, ang anting-anting na ito ay medyo nakakapinsala sa operator. Nangangailangan ito ng dugo ng operator para tumulong sa pag-detox ng pasyente. Hindi lamang ito kukuha ng maraming enerhiya. Ito ay magpapaikli din ng kanilang buhay. F***seek it. Paano kung pinaikli nito ang iyong buhay? Hanggat mailigtas si Waltz, handa akong paikliin ang aking. Habang kalahati ang haba. Tiningnan niya ang mga pamamaraan para sa anting-anting. Inubad ni Alex ang lahat ng damit ni Waltz at kumilos. Kaagad. Itinuon niya ang kanyang chi at ginawa itong kutsilyo, hiniwa ang kanyang mga pulso. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sagana. Gamit ang kanyang dugo, iginuhit niya ang anting-anting sa katawan niya at ni Waltz. Pagkatapos ay hiniwa niya ang isang maliit na sugat sa dibdib ni Waltz at ibinuhos ang kanyang dugo sa sugat. Mas damaloy ang dugo sa kanyang mga pulso. Parang isang himala, ang sugat ni Waltz sa dibdib ay nilalamon ng lahat ng dugo ni Alex, hindi sinasayang ang isang patak nito. Patangkad. Sa paglipas ng mga segundo, naging itim ang dugong anting-anting habang dahan-daang umaagos palabas sa kanya ang may lason niyang dugo. Katawan mula dito. Pagkatapos ng isang oras, tapos na ang proseso ng paglilinis ng dugo. Binuksan muli ni Waltz ang kanyang mga mata at gagawin ito. Hinding-hindi makakalimutan ang kanyang nakita. Si Alex ay nakahiga sa tabi ng kanyang kama at nakataas ang braso habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang mga pulso at papunta sa kanya. Katawan. Mukha siyang pagod na pagod, mapatla ang mukha dahil sa pagkawala ng dugo. Ang kanyang itim na buhok ay naging bahagyang kulay abo bilang. Well, para siyang may edad na 30 taon sa nakalipas na oras. Alex. Umupo ng tuwid si Waltz at niyakap si Alex, idiniin ang sugat nito habang umiiyak ito ng malakas. Inay-inay. Pumasok ka dali. Tinawag niya si Brittany. Wala nang sabihin ni Brittany kay Alex na pakasalan si Waltz sa harap ng mga bardo, si Brittany na ang tinutukoy ni Waltz. Bilang nanay. Ang tatlong babae sa labas ng silid ay unang naisip na si Waltz ay hindi maliligtas at ito ay umiiyak na nag-hysterical this whole time. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na marinig ang masiglang boses ni Waltz. Nagulat sila, agad silang pumasok sa kwarto. Waltz. Ayos ka lang. Salamat sa Diyos. Bagamat medyo nakakabigla ang tanawin sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, napabulalas pa rin si Brittany sa Penonnebic. Noon lang niya napansin na may mali sa kanyang anak. Anak, anong mali? Kuya, gising na. Gising na. Hindi naman nahimitay si Alex, napagod lang siya dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Bukod dito, nagkaroon ng kanyang habang buhay. Pinaikli din, ito ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng panghihina. Nang malaman niyang nagising na si Waltz na walang lason na natitira sa kanyang katawan, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Alex. Paluwagan. Ayos lang ako. Nanay. Mangyaring pumunta sa basement at kumuha ng ilang blood energy pill mula sa kaliwang stand. Para sa akin. Huwag kang mag-alala, magiging okay lang ako hanggat nagpapahinga ako. Agad na tumakbo si Brittany para kumuha ng mga table tasks. Inagaw ito ni Alex sa kanyang mga kamay at ibinuhos lahat. 8 sa kanila ang nahulog mula sa bote at sa kanya. Bibig. Kailangan niyang mabawi ang dugo hanggat kaya niya ngayon dahil kailangan niya ng maraming dugo.
Enerhiya. Si Maya naman ay nagdala ng kumot at inilagay sa katawan ni Alex. Makalipas ang 10 minuto, marahang iminulat ni Alex ang kanyang mga mata. Medyo mahina pa rin ang pakiramdam niya, ngunit mas mabuti kaysa dati. Pero na. Makikipag-usap tayo sa mga assassin na iyon. Gusto kong makita kung sino ang mastermind. Parehong nagpalit sila ni Waltz ng malinis na damit at lumabas ng kwarto. Kabilang sa 3. Mga assassin, isa ang namatay kaya 2 ang naiwan. Kumanggi silang sabihin sa amin kung sino ang kumuha sa kanila. Sabi ni Brittany habang tinapunan sila ng masamang tingin. Sinubukan niya. Pinahirapan sila kanina, ngunit wala itong silbi. Ang mamamatay tao na layunin sa loob ni Alex ay lumalaki na rin. Hayaan mo akong subukan. Ginamit niya ang soul banishing touch sa isa sa mga assassin. Makalipas ang 3 minuto, sinira ang assassin at naging mentally retarded. Nang makita ito, sinabi agad sa kanila ng isa pang assassin ang lahat. Ang utak ay si John Rockefeller. Ang mga mata ni Alex ay nanlalamig na parang bagyo. Pumunta tayo sa Rockefeller Manor, babayaran natin siya. Kabanata 517. Medyo naiinip na si John sa lahat ng paghihintay na ito. Inutusan niya silang dalhin sila, patay na. O buhay. 2 hanggang 3 oras na ang nakalipas mula nang ibigay niya ang kanyang mga utos sa mga assassin, ngunit hindi pa sila nagulat. Pumalik sa kanya sa lahat. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na hindi mapakali. Hindi siya makatulog kahit nakahiga na siya sa kama, bagamat ramdam niya ang pagkibot ng kanyang mga talukap na para bang may malaking mangyayari. Cooper, ano ang ibig sabihin nito? Nagawa na ba ng mga assassin na kinuha mo ang operasyon? Si Brittany patay o buhay? Tinawag ni John ang kanyang bodyguard na si Cooper. Halatang gulat na gulat siya at pagkabigo. Sumagot si Cooper, Mr. Rockefeller, pasensya na po. Ang mga sikat na assassin na ito ay kilala na misteryoso. Ngunit tiyak na sanay sila sa kanilang larangan. Naka-off ang kanilang mga telepono mula noong operasyon. Nagsimula. Makikipag-ugnayan sila sa akin kapag tapos na sila. Nag-aalala si John. Napatay kaya sila dahil nabangga nila ang bastard na iyon, Alex? Umiti si Cooper. Imposible yan, Mr. Rockefeller. Hindi ka masyadong pamilyar sa mga assassin sa Amerika. Ngunit ang mga taong ito ay maaaring pumatay ng hindi kumukurap. Mapapatay na sana ang mga katulad ko sa 1 segundo. Bago ko pa marealize. Dahil dito, bahagyang napatahimik si John. Nagtrabaho noon si Cooper bilang isang mersenaryo sa ibang bansa at si John ay kailangang mag-alok ng medyo mataas na sweldo para kunin siya bilang isang bodyguard. Bukod dito, pinatay ni Cooper ang maraming mga pinuno sa nakaraan. Sige, hintayin na lang natin. Cooper, ikuha mo kami ng tsaa. Maghihintay tayo habang umiinom ng masarap na tsaa. Noon lang nawala ang kuryente sa Rockefeller Manor. Bakit nawala ng kuryente? Nang mga oras na iyon, mapang-akit na sumasayaw si Natalie sa harap ng kanyang laptop camera sa kanyang silid. Siya ay live streaming. Wala siyang gagawin sa kanyang mga bakasyon sa paaralan kaya gusto niyang subukang makakuha ng higit pa kasikatan dito. Hindi lang siya medyo kaakit-akit, medyo matapang din siya. Siya ay palaging magsuot ng sexing damit at sumayaw ng mapang-akit na umaakit ng maraming tagahanga. Ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay medyo mayaman at handang gumastos ng pera para lang mapasaya siya. Nagawa ni Natalie na kumita ng milyon sa loob ng 1 buwan. Ang kanyang mga tagahanga ay kasalukuyang gumagawa ng mga malalaswang komento sa kanyang chatroom. Biglang namatay ang mga ilaw. Gayunpaman, ang laptop ay tumatakbo sa baterya at data kaya ang live maayos pa rin ang daloy. Nakita pa rin siya ng mga taong nanonood sa kanyang livestream sa camera. Sa ilang segundo lang, ang chatroom ay napuno ng mga komento. Natalie, bakit nawala ng kuryente? Ito ba ay isang uri ng espesyal na pagganap? Ito ba ay isang suggestive dance? Halika. Boss a move. Bukod dito, ang ilan sa mga mayayamang tagahanga ay nagsimulang mag-donate sa kanya sa isang iglap. Hindi nagtagal ay napuno ang kanyang screen. Iba't ibang mga banner ng donasyon. Mga bulaklak, kotse, minahan ng dagat, sasakyang pangkalawakan. Biglang may nakapansin na may sumulpat na nakamaskara sa likod ni Natalie. Mukhang napaka-creepy sa madilim.
Ano yan? Natalie, propesyon ba iyon? Magpe-perform ka ba ng isang mapang-akit na mask dance? Ang lahat ay sabik na naghihintay. Anong mask dance? Hindi ako naghanda ng anumang maskara, nasaan ang maskara? Nataranta si Natalisa. Komento sa kanyang chatroom. Sa likod mo. Tumingin ka sa likod mo. Tingnan mo lang. Nasa likod mo, dyan. Tao ito, taong nakamaskara. Ang kanyang mga tagahanga ay agad na nag-spam sa chatroom ng mga komento upang bigyan siya ng babala. Taong nakamaskara. Nag-aalinlangan pa si Natalie nang lumingon siya at nakita ang isang taong nakasuot ng puti. Nakatayo sa likod niya si Devil Mask. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya, she could feel goosebumps all. Sa ibabaw ng kanyang katawan. Ikaw, sino ka? Bam! Ang taong nakamaskara ay nag-swing ng kanilang mga kamao at sinuntok si Natalie na naging sanhi ng kanyang pagka-blackout. Maraming tagahanga ang nakasaksi nito sa kanilang mga screen, hinihingal sa takot at gulat. Ang taong nakamaskara ay sumandal sa kamera hanggang sa ang natitira na lang sa screen ay ang kanilang maskara. Ang mga tagahanga. Nakita ko ang isang pares ng mga mata na puno ng lamig. Sa susunod na segundo, nagdilim ang screen, nag-offline ang streamer. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 518. Ang mga katulad na insidente ay nangyayari sa buong Rockefeller Manor. Si Carol na naliligo ay nagpasya na lumabas sa bathtub nang mamatay ang mga ilaw. Gayunpaman, nakarinig siya ng magaan na yabag sa dilim. Pagkatapos nakaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. At nawala ng malay. Na-knockout si Noah at Mariah nang sila ay may intimate moment. Nawala ng malay ang lahat ng kasambahay at caretakers nang hindi rin namamalayan. Bakit mamamatay ang kuryente? Mayroon kayang. Sa likod nito. Nagsimulang magpanik si John. Takot talaga siya kay Alex. Ito eh. Kung bakit gusto niya maging maayos ang operasyon at patayin sila doon at pagkatapos. Kung hindi nila kaya. Upang magtagumpay, ito ay posibleng maglantad sa kanya bilang mastermind. Hindi siya makakapagpahinga kung ganoon ang nangyari. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ang kapangyarihan. Baka na bad trip yung breaker. Umiti si Cooper. Huwag kang mag-alala, Mr. Rockefeller. Magiging maayos talaga. Ito. Siguradong magtatagumpay ang operasyon. Karaniwang hindi nabigo ang mga mamamatay tao sa pagkumpleto ng kanilang mga misyon. Bukod dito, kami. Kumuha ng 3 sa kanila, triple ang insurance. Si Brittany ay medyo maganda kung tutuusin, kaya posible iyon. Kahit na mahuli na siya ng 3, hindi nila napigilan ang kanilang pagnanasa at nagpas siyang gantimpalaan. Bago siya dalhin. Napataas ang kilay ni John sa narinig. Gusto kong magalit sa B** na iyon na si Brittany. Paano kaya? Ginagamit nila siya bago ako. Natigilan si Cooper, bahagyang nagulat. Kaya iniisip ni Mr. Rockefeller na gawin iyon. Ginoo. Rockefeller, hindi naman siya dalagang-dalaga kaya walang pinagkaiba kung tapat. Higit sa lahat. Na-hostage si Brittany, magagawa naming pain si Alex sa aming bitag. Hindi siya makakawala. Sa pagkakataong ito ay madali. Maya-maya lang ay may malakas na kalabog mula sa pinto. Ang tradisyonal na kahoy na pinto ay ipinadala sa paglipad. Pumipitik sa gitna ng hangin, lumapag ito sa tabi ng mga paa ni John. Lahat. Sino yan? Ipakita ang iyong sarili. Nagkatinginan sina John at Cooper bago tumingin sa pinto, ngunit walang makitang tao. Basta. Pagkatapos, isang bagay ang lumipad papunta sa silid ng napakabilis na bumangga kay John. Nawala ng balanse si John at bumagsak sa lupa. Kung titignan ng malapitan, ito ay isang tao, isang bangkay. Dilat ang mga mata ng bangkay na baluktot ang kanyang ekspresyon. Halatang sukdulan ang kanyang tiniis. Pagpapahirap bago mamatay. Ito ay isang bangkay. Sigaw ni John habang tinutulak ang bangkay sa katawan niya. Tumingin ng malapitan si Cooper at naramdaman niyang lumubog ang puso niya. Siya. Isa siya sa mga sikat na assassin, Tiger. Nagulat si John. Assassin. Nabigo ang misyon. Na-expose na tayo. Agad na sinabi ni Cooper, Mr. Rockefeller, kailangan na nating umalis. Pumunta. Pumunta saan? Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Isang boses ng babae ang nagmula sa hallway.
Nang inig si John, sinabi niya, Brittany, si Brittany, dumating siya. Kilalang kilala niya ang boses ni Brittany. Boses iyon na hinding-hindi niya makakalimutan kahit gustuhin man niya. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid sa pangunguna ni The Steel Lady, Brittany. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Nagpapalamig. Narinig niya ang pag-uusap ni John at Cooper kanina. Noong una, gusto niyang patuloy na makinig, ngunit hindi niya maiwasang sumabog pagkatapos marinig ang mga nang-iinsulto. At kasuklam-suklam na mga salita. John Rockefeller, hindi ko talaga inaasahan na ikaw ay isang walang hiya at nakakadiri na piraso ng she***. Any last words? Tumayo si Alex sa tabi ni Brittany, nakatingin sa dalawa na para bang patay na sila. Mga lalaki. Nawala ang kulay sa mukha ni John, parang bagyo ang pintig ng kanyang puso. Kayo. Lahat kayo. Trespassing. Nakapatay ka pa ng tao, mga mamamatay tao ka. How dare you continue to barge in here? Ito ay kasuklam-suklam. Hindi ka ba talagang hindi natatakot sa batas? Napangiti si Alex. Hindi mo ba naisip na medyo huli na para pag-usapan ng tungkol sa batas? Sigaw ni Cooper. Lahat. Magtipon. Protektahan si Mr. Rockefeller. Tinatawag mo ba sila? Pumungis-ngis ang boses ng isang dalaga. Sa sandaling iyon, lumipad ang 8 bangkay sa silid na nahulog sa tabi ng mga paa ni John at Cooper. Kabanata 519. Ano? Ito, namutla ang mukha ni Cooper at John nang makilala nila ang mga bangkay. Lahat sila ay mga pribadong bodyguard ni John. Nag-aalala siya na baka may magtangkang pumatay sa kanya kaya kinuha niya ang mga bihasang manlalaban na ito. Malaking halaga ng pera. Ang ilan ay mga mandirigma sa ilalim ng lupa, ang ilan ay natuto ng sinaunang martial arts habang ang iba ay nasa militar. Lahat sila ay kayang labanan ng malalaking grupo ng mga tao ng mag-isa. Sa kabila nito, patay na sila ngayon, pinatay ng dalagang ito na parang nangangatay lang ng mga hayop. Siya ay walang iba kundi si Holly Yates. Nakatayo siya sa pintuan na may nakakalokong ngiti, nakahalukip-kap ang mga braso sa likod niya. Tumingin siya na parang ayaw niya. Nanakit ng langaw, ngunit nakita siya ng dalawa bilang isang lobo sa damit ng tupa. John, binigyan na kita ng pangalawang pagkakataon. Sinabi ko sa iyo na matatalo kita sa negosyo at nangako ako na hindi ako gagamit ng anumang iba pang mga paraan upang makuha ang aking paraan. Sabi ni Brittany. Gayunpaman, narito ka, hindi pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo at piniling kumuha ng mga assassin upang patayin ako. Ikaw. Untik na ring mapatay si Waltz. Umiling siya. Kaya binabawi ko ang sinabi ko. Dahil nagpasya kang gumamit ng karahasan, gagawin ko. Ginagawa din ang parehong. Kaya sabihin mo sa akin ano pang mga trick ang mayroon ka. Tingnan natin kung gagawin iyon na. Iligtas ka. Napuno ng halo-halong emosyon si John. Sa huli, tumawa siya ng malakas. Brittany, dapat wala ka na. F***ing isip. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Ito ay isang legal na lipunan, sa tingin mo ba ay makakatakas ka nang? Kasama nito. Hindi ka ba natatakot na makulong? Dagdag ni Cooper. Tama iyan. May mga kamera kahit saan. Lahat ng ginawa mo ay naging naitala. Ito ay konektado din sa mga opisyal. Tapos na kayo. Malamig na tumawa si Waltz. Naku, wala kang dapat alalahanin dyan, mamamatay ka pa rin. Cooper, ito ba? Ikaw ang nag-hire ng mga assassin, di ba? Pagkatapos ay dapat mong sundin ang mga ito pababa. Sa impyerno. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Cooper. Kahit na siya ay 2 hakbang mula sa impyerno kamakailan lamang, ginawa niya. Nabawi ang kanyang lakas at lakas. Hindi siya mukhang mahina. Kung mayroon man, mukhang mas malakas siya kaysa dati. Habang sumasabog ang kanyang panloob na puwersa sa loob niya, naramdaman niya ang pagbuhos nito sa kanyang mga ugat na parang malalakas na alon. Pumasok siya sa Mystic Rank. Ginawang nutrisyon ng blood cleansing talisman ang dugo ni Alex para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Alex ay hindi karaniwan fighter, puro chi ang dugo niya. Ang hininga ng kanyang ninuno ni Chi ay ganap na nagbago sa kanya. Pisikal na katawan at ginawang mas malakas ang kanyang laman at dugo. Ang kanyang laman at dugo ay kasing halaga. Nasa isang dragon.
Nakatanggap si Waltz ng isang katlo ng mahalagang dugo ni Alex kaya nakinabang siya rito ng husto. Nilagpasan niya ang kanyang mga limitasyon at naabot niya ang Mystic Rank sa loob lamang ng maikling panahon. Bukod dito, malaki pa rin ang epekto ng dugo ni Alex sa kanyang katawan. Hindi man lang niya na-absorb ng lubusan ng lahat ng enerhiya. Sa loob nito, ito ay tiyak na makakatulong sa kanyang pagsasanay ng malaki sa malapit na hinaharap. Naikuyom ni Cooper ang kanyang mga kamao, labis na natulala. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila kung nagawa nilang patayin ang lahat ng tatlong asasin ng ganito kadali? Sa mismong sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Inabot niya ang braso niya at hinawakan si John na nakatayo. Sa tabi niya, nagulat si John, napasigaw siya. Cooper, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Paumanhin, Mr. Rockefeller. Sa usapin ng buhay at kamatayan, alam niyang mas mahalaga para sa kanya ang mabuhay. Inihagis ni Cooper. John patungo kay Waltz ng buong lakas na sinundan ng isang sandata. Tingnan mo. Sigaw ni Brittany. Sinampal ni Waltz si John at pinalipad siya. Nasalo niya ang punyal na ibinato ni Cooper sa kanya gamit ang isa pang kamay ay mabilis, ibinalik iyon sa kanya. Ang punyal ay lumipad pabalik patungo kay Cooper ng mas mabilis.